Pagpalang hapon po sa ating lahat. Afternoon. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa ating Kwaresma. So, more than half po na po tayo sa ating pagdiriwang ng Kwaresma. No? At sa linggong ito, kung ating mapapansin, nakatago na po, naka-cover na po ang mga imahe ng ating mga santo, ng krus, sa ating paligid, sa ating simbahan. Paggunita natin na si Jesus ay malapit na ang kanyang pagtubos, malapit na ang kanyang pagbibigay ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga sabi dito sa huling parte daw ng isang ebanghelyo, si Jesus ay nagtago. Hindi pa panahon ni Jesus na siya ay uhulihin o mahuhuli dahil hindi pa sapat ang panahon o hindi pa ang tamang oras upang siya ay lakpin, ulihin at pahirapan mamatay sa krus. Sa ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating gospel. Ngunit bago ko ito i-relate, may kwento muna ako. Meron isang magkakaibigan at sila ay nag-uusap. Sabi niya, ang aking asawa, palagi kami nag-aaway kasi palagi siyang historical. Sabi ng kanyang pare, baka hysterical, hindi historical. Hindi historical kasi palagi niyang binabalik-balikan ang mga nakaraan namin. Kaya palagi kami nag-aaway. Hindi niya nakalimutan ang mga nakaraan. Tama nga, historical nga. Kaya mga misis, ganun ba kayo sa mga asawa ninyo? Historical? O mga mister, ganun ba kayo sa mga asawa ninyo? Binabalik-balikan ang mga nakaraan, mga pagkakamali o mga pagkakasala, or yung mga pinag-aawayan noon ay binabalik-balikan. Sa ating mga pagbasa ngayon sa linggong ito, pinapaalala sa atin ang mga bagay tungkol sa mga dapat nating kalimutan at dapat nating lilingunan o babalik-balikan. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin sa ating propetang si Esaias. Sabi niya dito sa Ingles, remember not the events of the past, the things of long ago, consider not. Sa Tagalog, ang sinasabi, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. At sa ating pangalawang pagbasa, in our second reading, St. Paul said, forgetting what lies behind, but straining forward to what lies ahead. Ang ginagawa ko ngayon, nalilimutan ang nakaraan, kalimutan ang nakaraan, at sisikaping makamtan ang mga nasa hinaharap, what lies behind in the future. So brothers and sisters, kailangan nating mag-move on. We cannot move forward unless we are always remembering the bitterness of the past. Yung mga pait ng mga noong nakaraang. And that I think, ito yung mga mensahe sa ating ebanghelyo ngayon. Noong si Jesus ay nakaharap ang isang babae, dala-dala ng mga tao sa harapan niya, caught in an act of committing adultery, and when no one tried to judge her, Jesus said to the woman, go, move forward, I will not condemn you. Go forward. At yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Dalawang bagay. Una,
move forward. At pangalawa, sana meron tayong matutunan sa mga nakaraan, sa mga mali natin, from the mistakes of the past. From now on, sabi ni Jesus, do not sin anymore. Huwag na tayong magkasala, huwag na tayong magkamali. Jesus then reminding us na hindi niya kinukonsentit ang pagkasala ng babae. He is not consenting the sin of the woman. Di ba? Ang kasalanan ng babae ay adultery. Pero binibigyan na ng babae ng pangalawang pagkakataon, a second chance. Sabi niya, I am not condemning you. I will not judge you and punish you. Humayo ka, magsimula kang muli. Baguhin mo na ang iyong landas. Pero matuto ka sa iyong mga pagkakamali at huwag ka nang magkasalang muli. Those are important lesson things. Humayo, move forward, but learn from the lessons of your past mistakes. Matutunan natin ang mga kamalian, ang ating mga pagkakamali noong mga unang nagawa natin, unang panahon. But sometimes, it is our problem. Ito yung problema natin. We cannot move forward. Hindi tayo move forward. Kaya minsan, sa kumpisal, minsan narinig natin na yung kinumpisal natin noon ay kinukumpisal ulit natin. Dahil hindi tayo nakaka-move on sa ating mga kasalanan. Or feeling natin, hindi tayo pinatawad ng Diyos. Remember, brothers and sisters, when we are in the confession, when the priest telling us, your sins are forgiven, tayo ay pinatawad na ng Diyos. Pero merong consequences. Huwag na tayong gumawa ng kasalanan o kalimutan na natin ang ating kasalanan, move forward, at huwag na tayong magkasala pa. Minsan yan ganun ang ating pagkakamali. Ang ating iniisip ay palagi na hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. So una pala, dapat nating kalimutan, patawarin din na ng ating mga sarili. Dahil minsan, kapag hindi natin pinatawad ang ating mga sarili, minsan doon palagi ang regret, doon palagi ang pagsisisi, nandun palagi ang stress, nandun palagi ang mga inisip natin ulit yung mga kasalanan na ating gawa. Pero brothers and sisters, pinatawad na tayo ng Diyos. But the Lord is telling us, do not sin anymore. Huwag na tayo magkasala. Minsan nga sinasabi natin, kapag napaso na tayo ng apoy sa unang pagkataon, sa pangalawang pagkakataon, kapag tayo ay napaso ulit ng apoy, yun ay katangahan, foolishness. Sana meron tayong natutunan sa ating mga karanasan o sa ating mga kamalian, sa ating mga kasalanan noon. Sabi ni Jesus, I do not condemn you, I do not judge you, but go on, move forward, and sin no more. Huwag ka nang magkasala. So brothers and sisters, ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ay ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng second chance, third chance, at marami pang pagkakataon sa ating buhay. Sana matuto tayo sa ating mga nakaraan, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala. Amen.